Tawagin niyo na lang po akong Susan, Sir Neb. May karanasan po kami ng anak ko sa isang hospital ward. Sana po ay mapili niyo itong basahin sa channel niyo. Nangyari po nung naaksidente ang asawa ko sa motor at na-confine sa ospital ng ilang araw. Hindi naman ganoon kahigpit sa ospital dati at napapayagan pang makapasok sa ward ang 2 bisita. Nagpapagaling na lang din naman ang asawa ko. Kasama ko yung 7 taong gulang naming anak na si Zoe. Pagpasok pa lang namin sa ward ay biglang kumapit ng mahigpit sa palda ko si Zoe. Naisip ko siguro natakot sa iba pang pasyente sa ward. Paglapit namin sa asawa ko ay inasikaso ko muna siya. Nairita ako kasi ayaw bumitaw ng anak ko sa palda ko. Sinabihan ko siya na maupo muna sa tabi ng papa niya. Pero ayaw. Natatakot daw siya. Tapos yung mukha niya, pilit niyang tinatago sa likod ko. Tinanong siya ng papa niya kung bakit siya ganoon. Kahit mahina ang boses ng anak ko, dinig na dinig ko ang sinabi niya na meron daw mumu. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Ako naman ang nagtanong kay Zoe kung anong mumu ang sinasabi niya. Tinuro niya yung gawing ulunan ng asawa ko. Tapos yung kabilang sulok at sa bandang likod ng pintuan. Tinuro niya yon na yung mga mata niya ay halos hindi makatingin doon. Kitang-kita talaga yung takot sa bata. Hindi ko man nakita ang mga tinuro niya ay hindi ko pa rin maiwasan na hindi kilabutan, Sir Neb. Sa reaksyon ng anak ko, masasabi mo talaga na nagsasabi siya ng totoo. Tapos bigla na lang siyang umiyak at yumakap ng mahigpit sa akin kasi lalapitan daw siya ng mga mumu. Sinubukan kong patahanin yung anak ko. Pinagtitinginan na rin kasi kami ng iba pang pasyente doon. Sabi ng asawa ko, ilabas ko na si Zoe. Kaya kinarga ko na at nagmamadali kaming lumabas ng ward. Sa labas ng ward ay kinausap kong mabuti si Zoe. Tinanong ko kung ano ba talaga ang nakita niya. Anong itsura? Hindi makasagot ang anak ko. Hikbi siya ng hikbi at nanginginig pa rin sa takot. Nung makita kami ng staff ng ospital ay inusisa ako nito kung anong nangyayari. Kinuwento ko naman. Sabi ko may mga multong nakikita ang anak ko sa ward na yon. Inabutan niya ng tubig ang anak ko at sabi nakikita rin daw niya ang mga nakikita ng anak ko. Dahil hindi masabi sa akin ng anak ko ang itsura ng nakita niya, doon ko na lang sa staff tinanong kung sino ba ang mga multong nandoon sa ward. Mga pasyente ba yon na namatay doon? Sir Neb, nabigla ako sa sinagot ng staff. Hindi raw multo ang nasa ward na yon, kundi mga engkanto. Sa labas kasi ng bintana ng kwarto na yon ay puro matatayog na puno na tumutumbok sa kakahuyan na di kalayuan doon. Nakakatakot daw ang itsura ng mga engkanto, kaya takot na takot ang anak ko. Siya man daw ay hindi niya makuhang tignan ang mga yon. Hindi lang maiwasan na hindi niya makita kung minsan. Kinasanayan na lang daw niya. Pero sa tagal na niya sa ospital, wala pa raw siyang nabalitaan na sinaktan ng mga engkantong yon. Wala rin namang ibang nakakakita sa mga yon, kundi siya at anak ko lang. Hinaplos niya yung buhok ni Zoe at sabi ay wag na itong matakot. Sabi pa niya, ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit doon lang sa ward na yon naglalagi ang mga engkanto. Ni minsan ay hindi raw niya nakita ang mga yon sa ibang panig ng ospital. Marami pa sana akong gustong itanong doon sa staff, pero panay na ang kalabit sa akin ng anak ko. Gusto nang umuwi. Tinawagan ko na lang sa cellphone yung asawa ko. Sabi ko babalik na lang ako. Iuuwi ko muna si Zoe. Sir Neb, akala ko sa pagdaan ng panahon ay makakalimutan na rin ng anak ko kung ano man ang nakita niya sa ospital. Pero ngayon na dalaga na siya, ay bukang bibig pa rin niya yon kapag nagkukwentuhan kami tungkol sa mga katatakutan. Naaalala pa rin niya at mukhang malinaw na malinaw pa sa isip niya ang naranasan niyang yon at ang itsura
ng mga nakita niya. Kamusta po Sir Neb? Ako po si Aryan. Kailan lang po ako napagawi sa channel nyo. Pero sobrang nagka-interest na talaga akong sumubaybay dahil sa ganda ng mga story dito. Kaya naman na-inspire ako na mag-share din ng karanasan ko. Nangyari ang kwento ko, 8 taon na ang nakakaraan. Sumama ako noon sa kaibigan kong si Tara sa probinsya nila sa Ormoc para makipiesta. Umaga ng bisperas nang dumating kami at agad akong pinakilala ni Tara sa mga kababata niya. Hindi naman ako suplada Sir Neb, kaya tinanggap ko ang pakikipagkamay nila. Sa grupo ng mga kalalakihang pinakilala ng kaibigan ko, isa ang hindi lumapit para bumati. Pero nakuha niya ang atensyon ko dahil sa porma ng mukha niya at matiim na pagkakatitig sa akin. Nailang ako kaya tinalikuran ko na lang at sumunod na ako kay Tara papasok ng bahay. Nung gumabi ay nagkaroon ng sayawan sa maliit na plaza. Siyempre hindi namin yun palalagpasin ng kaibigan ko, kaya pumunta kami. Nakita namin doon ang mga kaibigan ni Tara na pinakilala niya sa akin. Ganon din yung lalaking matiim kong tumitig. Sa buong panahon ng sayawan ay wala yata itong ginawa kundi ang titigan lang ako. Pero hindi naman lumalapit. Naiinis nga ako nun kasi naman nakakailang talaga. Kaya iniwasan ko na lang na mapatingin sa kanya. Dahil may kung ano akong kakaibang nararamdaman sa tuwing makikita ko siyang nakatitig sa akin. Takot ba o pagkairita? May itsura naman sana siya. Weirdo nga lang at baduy manamit. At may pagka-misteryoso ang dating. Nung lumalim na ang gabi ay nag-aya na akong umuwi. Medyo sumakit na kasi yung ulo ko. Sinisi ko yung tuba na pilit pinatikim sa akin ng mga kaibigan ni Tara. First time ko lang kasi na nakainom nun. Pagdating sa bahay, tumindi pa yung sakit ng ulo ko. Kaya nagpaalam na ako kay Tara na mauuna na akong mahiga sa kanya. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakakatulog nun. Basta naalimpungatan ako nung maramdaman kong parang may nakatayo sa paanan ko. Dahil bahagyang nagalaw yung mga paa ko pero wala namang tao. Nilingon ko si Tara sa kabilang kama. Mahimbing ang tulog niya at nakabukas pa yung bibig. Babalik na sana ako sa pagtulog nang biglang gumalaw ang kurtina gawa ng malakas na hangin sa bintana. Bumangon ako para sana isara nang mapasigaw ako sa gulat sa biglang paglitaw ng isang lalaki mula sa likod ng kurtina. Yung lalaking nakatitig sa akin. Napahawak ako sa bibig ko habang umaatras nang magsimulang humakbang yung lalaki patungo sa akin. Nilingon ko si Tara at pasigaw ko siyang tinawag pero hindi siya nagising hanggang sa napahiga ako sa kama sa kakaatras. Tuluyang nakalapit sa akin yung lalaki at agad akong pinatungan. Nagpipiglas ako at tinangkang sumigaw pero tinakpan niya yung bibig ko at nagsimulang paghalikan ako sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Kilabot na kilabot ako at nandidiri Sir Neb. Nasusuka rin ako sa kakaibang amoy niya na parang asupre. Pero walang magawa yung pagpupumiglas ko. Napakalakas niya. Habang nilalapastangan niya ako ay lumuluhang nakatingin na lang ako sa kaibigan ko na tulog at walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa akin. Naramdaman ko na lang na naalis na niya yung pang-ibaba ko. Tinodo ko ang pagsigaw at paghingi ko ng tulong kung bakit naman kasi hindi magising-gising si Tara. Sige ako sa pagpipiglas para makawala sa demonyong lalaking yon. Suntok, sabunot, kalmot ang binigay ko pero parang hindi niya iniinda. Malapit na siyang magtagumpay na maangkin ako. Nawawalan na ako ng pag-asa at lakas. Halos paus na din ako sa kakasigaw. Pero walang nakakarinig sa akin. Kahit mga magulang ni Tara
na sa pagkakaalam ko ay nasa kabilang kwarto lang naman. Pumikit na lang ako at mariin na umusal ng matinding panalangin sa Diyos na sana huwag niyang hayaan na magtagumpay sa kasamaan niya ang lalaking yon. Nung akmang ipapasok na ng lalaki ang kanyang sarili, ay tinodo ko ng ubod ng lakas ang pagpiglas at bigla na lang akong nagising. Nawala sa ibabaw ko yung lapastangang lalaki. Bumangon ako agad. Abot-abot ang lakas ng kaba at hingal ko. Hindi ako makapaniwalang panaginip lang ang lahat. Parang totoong totoo kasi. Tumayo ako para lumapit sa tabi ni Tara. Hindi na ako nakatulog doon dahil sa takot. Nung mag-umaga, napadungaw kami sa bintana dahil sa musiko na maagang naglilibot sa barangay. Habang nanonood ay nahagip ng tingin ko ang lalaking nakatitig lagi sa akin at siya ring lalaki sa panaginip ko. Nakatayo siya sa tabi ng puno sa harap ng bahay nila Tara. Pero sa pagkakataong yon, Sir Neb, hindi na siya basta nakatitig lang. Malisyoso ang pagtingin niya sa akin at nakangisi na parang nakakaloko. Hindi ko alam pero kinilabutan ako habang pinanlalamigan ng mga kamay. Agad akong umiwas sa may bintana. Hindi na ako lumabas para makisaya sa pagdiriwang nila ng kapistahan. Nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam. Natatakot na kasi akong makita uli yung lalaki, Sir Neb. Kinagabihan, may napansin pa ako na lalong nagbigay ng misteryo sa nangyari sa akin. Bigla kasing naglabasan ang mga sugat at pasa sa buong katawan ko, lalo na sa mga braso ko. Kung panaginip lang nga ang nangyaring yun, bakit kaya naglabasan yung mga sugat at pasa sa katawan ko? Para bang totoong nangyari ang panglalapastangan sa akin nung gabing yun. Mula noon ay hindi na ako uli sumama sa kaibigan ko para makipamiesta sa lugar nila. Magandang umaga po, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Aisel. Nurse po ako sa isang pampublikong ospital. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng ospital, pero matagal na po ako roon. Sa tinagal-tagal ko doon ay hindi pa talaga ako nakaranas ng kababalaghan maliban nung gabing yon. Tapos na yung shift ko. Nasa parking lot na ako nang bigla kong maalala yung pouch ko na nasa table. Nasa loob no ng regalong pulsera sa akin ng boyfriend ko, kaya bumalik ako sa loob ng ospital. Naglalakad na ako sa lobby nang makasalubong ko ang pasyente sa ward na iniikutan ko. Kung tawagin siya ng mga kasama niya sa ward ay Ate Miding, kaya yun na rin ang tawag ko sa kanya. Naglalakad siya na parang wala sa sarili, nakatulala. Binati ko siya. Tinanong ko kung saan pupunta kasi hindi pinapayagan ng mga pasyente na lumabas ng room at magpagala-gala sa ospital. Lalo na si Ate Miding na sa pagkakaalam ko ay siyang pinakamahina sa mga pasyente sa ward nila. Tumingin siya sa akin. Malungkot na malungkot yung mga mata niya na parang maiiyak na. Pero hindi siya nagsalita ng kahit ano. Tapos tinalikuran niya ako nang hindi sinasagot ang tanong ko. Medyo nainis ako kasi nga hindi sinagot ni Ate Miding ang tanong ko. Kaya sinundan ko siya at hinawakan sa braso. Sir Neb, paghawak ko sa braso niya, para akong humawak sa malamig na usok. Napaatras ako. Hindi niya ako nilingon. Sa halip ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nabalot ako ng takot. Nawala na sa isip ko yung pouch na kukunin ko sa table. Tumakbo ako papunta sa ward ni Ate Miding. Meron akong gustong makumpirma. Dahil ang tagal bumukas ng elevator, kaya naghagdan na lang ako. Sa pagmamadali ko na makapunta sa ward, lakad takbo ako. 2 floor bago ko narating ang ward. At pagbungad ko roon, naabutan ko
na umiiyak ang bantay ni Ate Miding. Anak niya yung babae. Ginigising daw niya ang nanay niya para kumain sana. Pero hindi na raw magising. Tumawag siya ng doktor at kinumpirma nito na wala na nga ang nanay niya. Napayuko ako. Ramdam ko yung panlalambot ng tuhod ko. Hindi ko napigilang sabihin sa anak niya na nakita ko siya. Nakasalubong ko sa labi ang kaluluwa niya. Nung marinig yun ng anak niya, ay bigla siyang napayakap sa akin. At sabi ay umalis na pala ang kaluluwa ng nanay niya. Napaiyak na rin ako. Pero mas nangibabaw sa akin yung takot nung mga sandaling yon. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari yon, Sir Neb. Pero kapag naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Siguro isa yun sa matinding patunay na hindi natatapos sa kamatayan ang paglalakbay natin. Hello po, Sir Neb. Isang magandang araw sa'yo. Ganon din sa mga listeners mo. Narinig niyo na ba yung tungkol sa kwento ng succubus? Hindi ko alam kung ganoon nga ang naranasan ko. Pero pwede ko sigurong maihalin tulad doon ang nangyari sa akin. Ako po si Clark at aminadong babaero. Hindi ko akalain na sa sobrang pagiging babaero ko, pati masamang espiritu o demonyo ay magiging babae ko rin. Nagpapatawa lang ako, Sir Neb. Pero yung nangyari sa akin, nakakapangilabot talaga. Madaling araw na noon, galing ako sa pakikipag-date sa isa sa mga chicks ko. Pag uwi ko sa inuupahan kong kwarto, inon ko na lang yung aircon at agad na akong nakatulog dahil na rin sa pagod. Ugali ko, Sir Neb, na mag-aircon tapos magtatalukbong naman ako ng kumot. Nung time na yon, nagising ako dahil sa sobrang lamig. Pag angat ng ulo ko, nakaalis na pala yung kumot ko hanggang paa. Kaya nagkumot ako at natulog uli. Pero maya-maya nagising uli ako. Nawala na namang kumot. Ilang beses pang naulit yung mga ganoong eksena sa mga sumunod na gabi. At nagtataka na ako dahil hindi naman ako malikot matulog para laging matanggalan ng kumot. Para bang laging may humihila paalis sa katawan ko. Hanggang isang gabi, naparami yung inom ko. Nagkita kami ng isa sa mga girlfriend ko. Pero masama ang loob ko nun kasi hindi ako naka-score, kaya bad trip ako. Sa mga girlfriend ko, siya pa naman yung pinakagusto ko. Siya lang yung pantasya ko hanggang sa makatulog ako. Maya-maya, naalimpungatan ako dahil sa bigat ng pakiramdam ko. Para bang may nakadagan sa akin na kung ano. Sumunod noon, nakaramdam ako ng kilite sa punong tenga ko. Yung pakiramdam na parang may humahalik. Gusto kong magdilat ng mata para tignan kung sino ang gumagawa nun. Pero hindi ko maimulat ang mata ko kung saan-saan pa nakarating yung halik. Kinakabahan na nasasarapan ako. Pero hindi ko alam kung bakit mas nanaig yung sarap. Hinayaan ko na lang at in-enjoy. Wala naman kasi akong lakas para labanan dahil sa kalasingan ko. Kinabukasan paggising ko, inalala ko yung nangyari. Napangiti na lang ako pero nagulat ako sa nakita kong bakas sa suot kong panloob. Ang weird lang kasi kahit minsan di pa nangyari sa akin yung ganoon sa pagtulog ko. Oo, aminado ako na may ginagawa ako kapag nabibitin ako. Pero gising ako kapag ginagawa ko yun. First time nangyari na nagkaganon ako habang walang kamalayan. Ang weird talaga dahil mula noon ginusto kong maulit ang mga eksenang yon. At gano'n na nga, Sir Neb. Hindi ko alam kung normal ba yon. Basta nag-e-enjoy talaga ako sa tuwing mangyayari yon o kung panaginip man yon. Hanggang sa may mapanood akong pelikula na may ganoong tema at eksena kagaya ng nangyayari sa akin. At hindi ko maiwasang mapaisip at matakot. Paano pala kung yung tinatawag na succubus
ang gumagawa noon sa akin. Doon ko na-realize na parang may mali. Kaya ng gabing yon, nung magsimula ko na namang maramdaman ang paggapang ng kiliti at kilabot sa katawan ko, pilit kong nilabanan. Sinikap kong maidilat ang mata ko. Nung magising ako ay init na init ako at pinagpapawisan ng malamig. Natakot na akong matulog at para hindi antukin, nagkape ako habang nag-i-scroll sa cellphone. Pero hindi ko na kayang talunin yung antok. Nakatulog din ako habang nakaupo. At ayun nga, naramdaman ko na naman na may nakapatong na uli sa akin. Halik dito, halik doon. Nadadala na ako, Sir Neb. Masyadong pangahas at tuso. Alam na alam kung ano ang kahinaan ko. Pero sa puntong yon, pilit kong dinilat ang mata ko at nagulat ako dahil sa unang pagkakataon, may mukha na ang gumagawa noon sa akin. Isang babaeng mahubog ang katawan. Napakaganda pero mabalasik at nakakatakot ang muka. Yung init na nararamdaman ko nung una ay napalitan ng takot at kilabot. Nagpilit akong makawala, nagpumiglas ako. Pero mas lalong humigpit ang yakap niya sa akin. Madiin yung mahahabang kukong gumuguhit sa likod ko. Masangsang din yung amoy na nagmumula sa hininga niya. Nanlalaki yung mata ko sa sobrang kilabot. Ang alam ko sumisigaw ako pero walang boses na lumalabas sa akin. Takot na takot ako. Hindi ko na magawang igalaw yung mga paa at kamay ko. Wala na yung sarap na hinahanap-hanap ko sa mga nakalipas na gabi. Puro kilabot at pagkasindak na ang nararamdaman ko nun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Halos mawalan na ako ng malay hanggang maisipan kong magdasal at humingi ng tulong sa Panginoon. Pumikit ako ng mariin at habang nagdarasal ay buong puwersa kong tinulak yung nilalang na yon at bigla na nga akong nagising. Mula noon, Sir Neb, nagbalik loob ako sa Diyos. Naging madasalin ako, lalong-lalo na kapag bago ako matulog. At syempre po, iniwasan ko na rin ang masamang bisyo ko. Hindi na ako nang bababae. Sir Neb, masayang bati po sa'yo. Ako po si Claudio, na isang janitor sa ospital. Tuwing bakanting oras ko ay nakikinig ako sa channel mo. Nakakalibang po kasi talaga. Kaya nung makaranas ako ng kababalaghan sa ospital na pinapasukan ko, ay naisip ko rin na ipadala sa inyo. Dati na po akong janitor sa ospital, pero noon lang ako nakapag-duty sa ward na yon. Sa unang araw pa lang ng paglilinis ko ron, nakita ko na yung matandang babae na nakaupo sa kama at nakaharap sa bintana. Hindi ko naman pinansin, basta nakatuon lang yung atensyon ko sa trabaho. Yung ibang pasyente ron, nginingitian ako at nginingitian ko rin, lalo na kapag nagkakatinginan kami. Sa pagkakabilang ko ay 6 sila ron, walang bakante. 3 magkakaharap na kama ang nandoon. Nung sumunod na araw ay ganoon na naman ang pwesto ng matandang babae. Nakaupo sa kama at nakaharap sa bintana. Tinignan ko siya at babatiin ko sana. Kaya lang mukhang napakaseryoso niya. Malungkot yung muka. Sa isip ko siguro hindi dinadalaw ng kamag-anak. Kasi siya na lang yung pasyenteng hindi ko pa nakikita ang dalaw. May isa pang pasyente na katabi ng kama niya. Pero yun mabait. Kasi nginingitian ako. Gusto ko na nga sanang mag-usisa sa mga kapwa pasyente niya. Pero nagbago ang isip ko. Sa parehong oras lang naman ako naglilinis sa ward. Kaya ang nasa isip ko, tuwing ganong oras siguro ay sadyang tumatanaw sa bintana yung matanda. Pero isang araw, doon ko na nalaman ang katotohanan tungkol sa matandang babae. Saktong papalapit na ako sa ward ay nakita kong may pinapasok na pasyente. Tinanong ko yung kakilala kong nurse kung bakit doon pinasok yung pasyente, kumpleto naman yung ward na yon.
Tumingin sa akin yung nurse at sabi, papanong kumpleto? 4 lang ang nasa ward. Napakunot yung noo ko at naibalik ko agad ang tanong doon sa nurse. Papanong 4? Araw-araw ako naglilinis sa ward na yon, kaya alam ko kung ilan ang pasyenteng naroon. Sabi naman nung nurse, araw-araw din siyang nagche-check ng mga pasyente roon at may listahan siya, kaya mas alam niya. Dahil naguguluhan ako, kaya dumiretso na ako sa ward. Naabutan ko pang inaayos nila yung bagong pasyente. Doon sa kama malapit sa bintana. Yun yung kama ng matandang babae na laging nakaupo roon at nakatingin sa bintana. Napilitan na akong mag-usisa. Tinanong ko yung isang pasyenteng nandoon sa unahan kung nakalabas na ba yung matandang babae sa dulong kama na yon. Nagtaka yung pasyenteng tinanong ko. Wala naman daw pasyente ron. 4 lang daw sila sa ward na yon. Hindi na ako mapalagay nun. Parang alam ko na kung ano yung matandang babaeng nakikita ko. Baka multo na lang yon. Pero may mali pa rin. Kung multo nga ang matanda, dapat ay 5 pa sila dahil 6 ang bilang ko nung una. Bumaling yung tingin ko sa kabilang kama ng matanda. Doon ako nagsimulang magbilang. Pinahinto ako ng pasyente sa ginagawa ko at sabi, bakit sinasama ko raw sa bilang ang bakanteng kama? Lalo akong naguluhan. Bakit hindi ko isasama? Ayun at meron din namang pasyente sa kamang yun. Nanlaki yung mga mata ng kausap ko. Wala raw pasyente ang magkatabing kama na yon. Kahit itanong ko pa raw sa iba. Hindi ko na napigilan ang takot ng mga sandaling yon. Ibig sabihin, yung matandang babae na laging nakatingin sa bintana at yung isa pang babae sa katabi niyang kama nang ngumingiti rin sa akin kagaya ng iba pang pasyente ay parehong multo na lang. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nung mga sandaling yon, Sir Neb. Hindi ako duwag sa multo, pero bigla ay nakaramdam ako ng takot dahil nawala man sa paningin ko yung matandang babae. Yung isa pang multo ay nandoon pa rin, nananatili sa kama niya at sa pagkakataong yun ay nakangiti na naman sa akin.